Nagkalat na ang mga basura sa mga ilog at sa mga apektadong lugar ng baha sa Bulacan dahil sa malakas na buhos ng ulan. At mula sa Bulacan may report si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Tambak-tambak na nga ang mga basura na naipon sa mga ilog at sa mga kabahayan dito sa tatlong bayan sa Bulacan. Sa Bukawi at Balagtas River, nakalat na ang mga plastic at mga styro at mga water lily. Sa Marilao River naman, problema rin ang mga basura na naipon mula sa mga pabrika. Dahil sa pagtaas ng tubig sa mga ilog, apektado rin ang mga residente. Nagdulot ito ng kalat sa kanilang lugar. Dagdag pa rito, problema rin nila ang mabahong amoy at maitim at maruming tubig. Nangangamba ang mga residente na magkasakit sa paglusong sa tubig baha. Payo ng Bulacan Provincial Health Office kung maaari ay gumamit sila ng bota at bantayan ng mga bata na huwag silang palusungin sa tubig baha upang maiwasan na magkasakit. Lord, sa kasalukuyan dito sa Barangay Wawa sa lugar ng Balagtas, Bulacan, makikita nga natin na gumagamit na nga sila rito ng bangka para sumakay sa halagang nagbabayad sila ng 20 pesos kada isang pasahero. Subalit ang iba, karamihan sa kanila, kung wala silang pambayad, lumulusong na lang dito sa tubig. Inaasahan pa dito sa nasabing lugar na tataas pa nga ang tubig baha dito kung saan mayroong sa portion doon na abot na nga ng lagpas bewang ang tubig baha. Yung mga tubig baha na nanggagaling sa Bukawi, maging sa lugar ng Santa Maria, ay dito bababa sa Balagtas. Kaya inaasahan nila tatagal pa ito ng 4 na araw. At yan muna ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Nestor Torres. Dapat nating ipaghihiwalay ang mga basurang nabubulok, hindi nabubulok, at ang basurang marirecycle pa natin. Hindi alam ng mga tao ang kahihinatnan ng kanilang hindi matalinong mga gawa. Hindi nila iniisip kung ano ang magiging epekto ng bawat aksyon nila tungkol sa inang kalikasan. Ito ay may kaugnayan sa pagiging makasarili dahil hindi nila iniisip kung paano ito makakaapekto sa iba. Katamaran, ang mga tao ay hindi sumusunod sa mga tamang alituntunin ng gustong pagtatapon ng mga basura. Itinatapon nila ang kanilang basura sa kung anong lugar ang gusto nilang walang ingat na iniisip kung ano ang magiging epekto ng isang hindi maayos na basura. Hindi sila makapagbigay ng oras sa paghahanap ng mga basurahan para sa kanilang mga basura. Kasakiman, sa halip na panatilihin o ipagpalit ang labis na mga bagay upang mapakinabangan ang mga gamit, bumibili sila ng bago para lamang sa hindi isang pangangailangan. Epekto sa kalusugan. Ang mga sakit sa baga, mga problema sa puso, pangangati ng balat, problema o abnormalidad sa paghinga ay higit pa sa mga halimbawa ng mga sakit dahil sa polusyon na dulot ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Ang mga mapanganib na basura kung itatapon sa kapaligiran ay lintas sa lupa at tubig sa lupa kung saan kumukuha ang ilang komunidad ng kanilang inuming tubig. Sa kapaligiran ng dagat, ang hindi tamang pagtatapon ng basura ay pumapatay ng mga hayop sa tubig dahil sa paglabas ng mga kemikal. Habang nabubulok ang isang basura, naglalabas ito ng mga greenhouse gas sa atmosphere at ang pagtrap ng init na nakakaapekto sa kondisyon ng panahon. Polusyon sa hangin. Nagdulot ito ng bukas na pagkasunog ng basura, halimbawa goma at plastic. Gumawa ito ng methane gas na isa sa mga pangunahing bahagi ng landfill gas at mas epektibo kaysa carbon dioxide bilang isang greenhouse gas. Kontaminasyon ng lupa. Ito ay sanhi ng pagkakaroon ng mga kemikal na gawa ng tao, halimbawa petroleum hydrocarbons, solvents, pesticides, lead at iba pa. Pag-leaching ng mga basura mula sa mga landfill o maling pagtatapon ng mga basurang pang-industriya.
Ito ay mapapansin sa pamamagitan ng paglambot ng lupa, pagkakaroon ng mabahong singaw ng lupa, at iba pang pagbabago sa natural na kapaligiran ng lupa.